Naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi raw kailangang guluhin pa ang kanyang impeachment trial dahil simula pa lang noon ay magulo na umano ito. Samantala, nanawagan naman ng Malacanang na manatiling impartial ang mga senator judges. Hindi na kailangang guluhin pa ang impeachment trial dahil magulo na ito sa umunoy bending the law. Yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang tanungin siya sa Davao City kung may kinalaman ng mga naiulat tungkol kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa paglikha ng kalituhan sa kanyang paglilitis. Ayon sa pangalawang Pangulo, mula pa lamang sa House of Representatives hanggang sa mga naging pangyayari sa Senado, may mga hakbang na aniya lumihis sa batas. I don't think kailangan guluhin ang impeachment. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan, simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Sinita rin ng Vice si Palace Press Officer Claire Castro at sinabing dapat maging mas profesional si Castro sa kanyang mga pahayag. Pero by the fact na spokesperson ka at merong C ng Office of the President dyan, dapat maging professional ka sa mga sinasabi mo. She doesn't have the liberty na tulad sa atin, no, na pwedeng magsalita ng kahit anong iniisip natin at kahit anong opinion natin kasi nagsasalita tayo para sa sarili natin. Samantala, nanawagan naman si Castro sa mga senator judges na manatiling impartial. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So hindi po sila mandato na walisin ang katotohanan. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Ikinatuwa naman ng House Prosecution ang desisyon ng Supreme Court na ibasura mga petisyong kumwestiyon sa impeachment proceedings ng House. At ganun din, isang pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Of course, as chairperson and presiding officer during that time, I felt responsible for all those allegations. But finally, I hope that this will serve as closure. Dagdag pa ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., malinaw na ang Senate Impeachment Court na ang tamang forum para ilahad ng kampo ni VP Sara ang kanilang mga sagot sa mga hinaharap na reklamo. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. Ganito rin ang binigyan diin ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol. Aniya, dahil naipasa na sa Senado ang Articles of Impeachment, nasa impeachment court na ang jurisdiksyon at tapos na ang trabaho ng Kamara. Natanggap na ng Department of Foreign Affairs ang hiling na extradition ng Amerika laban kay Pastor Apollo Kibuloy na nahaharap sa mga kasong child sex trafficking, fraud at iba pang paglabag sa US. Ayon sa DFA, inendorso na sa DOJ ang hiling ng US laban sa pastor na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail. Ito ay matapos magsumite ng formal na request ang pamahalaan ng Estados Unidos para sa extradition ng leader ng Kingdom of Jesus Christ na nahaharap ngayon sa patong-patong ng mga kasong child sex trafficking, bulk cash smuggling, sex trafficking by force, fraud and coercion at iba pa. Kahapon, sinabi ng Department of Justice na wala pa itong natatanggap na anumang opisyal na dokumento sa hiling ng Estados Unidos na extradition ni Pastor Apollo Kibuloy.
Ayon naman sa legal counsel ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, wala pa siyang natatanggap na impormasyon hinggil sa extradition request ng US laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Isang Pinoy kart racer ang nakikipagsabayan ngayon sa mga pinakamagagaling na kart racer sa buong mundo. Kilalanin natin siya sa report na ito. Sa edad na 14, dinodomina na ng batang Pinoy racer na si Axel Nocom ang international kart racing. Mula sa simpleng pagkahilig sa pelikulang Cars noong 5 taong gulang pa lamang siya, unti-unting naging seryosong misyon ang kanyang pangarap na makipagsabayan sa pinakamahuhusay na young drivers sa buong mundo. I would always tell my dad to go to the track. So my dad bought me a go-kart for my 5th birthday. And then after that, I really liked the sport. I found the motivation to get the win. And also, I progressed ever since then. Ngayon, regular na siyang nakikipagkarera sa Europa at gitnang silangan. Para kay Axel, hindi sapat ang basta makasali sa kompetisyon. Ang kanyang layunin ay patuloy na mag-improve at manalo laban sa pinakamahuhusay na racers sa mundo. Usually, I compete in Europe and in the Middle East. And the drivers who I compete against are Mercedes-AMG Program, and they are really good drivers. But since I have the motivation to try and beat them, I got 2nd place in my last race in Italy out of 30 drivers. Bukod sa kart racing, 2 beses din siya naging motocross champion at nagkampiyon sa e-racing sa Asia. Malaking papel sa kanyang karera ang suporta mula sa kanyang mga magulang na talaga namang all out lalo pat magastos ang sport na ito. Pero dahil gustong-gusto nga ng batang sport, importante ang winner's edge. We went there to improve ourselves para doon, hindi para bumalik dito sa Pilipinas at manalo rito because yun na nga, when we raced here, yung level of competition talaga dito and doon is talagang napakalayo. Target ngayon ni Axel ang maging kampiyon sa Champions of the Future Academy Program at makapasok sa FIA World Championship, ang pinakamataas na antas ng kart racing sa buong mundo. Kasi ngayon, I'm set the point standing. So it's all to play for in the last 2 rounds sa Spain and Italy. And also there will be an FIA race. It's called the World Cup. If I finish top 3, my dad would promise me to race in the highest level of karting. Susunod, rambula ng mga estudyante sa isang mall sa Puerto Princesa, viral! At sakit na fatty liver disease, ano nga ba ang sanhi? At sino ang prone sa sakit na ito? Sagot ni Doc, alamin. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Mabilis Lang To!